At nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson eh. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Marcoleta po, binanatan, no? Sinabon. Binanatan po ang pare na nagsabi na Judas po ang 18 senador. Narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung labing walo. Tama mo yun. Dito makikita mo, pati lingguheng gagamitin. Yan. Ang banat ni Senador Marcolita sa paring Katoliko na nagmimisa. Una, wala naman umano siyang pakialam sa misa dahil di siya Katoliko. Pangalawa, yung salitang ginagamit sa pare at sabi niya, ginagamit lang ang simbahang Katoliko. Nakalimutan ba ni Marcolita na kahit ang iglesyang inaniban niya na tatag ni Felix Manalo ay nagpakita ng puwersa para pigilan yung impeachment complaint. At di po ba si Mr. Arnel Tumana na ministro niya, grabe ang banat din. Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. At alam nyo ba na ang pahayag ng ministrong ito, kinopya din ni Marcolita. May politiko daw na laos na at meron daw umanong bulaang propeta. Yung isa mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. O asaan galing ni Marcolita yung artistang di pa sumikat, laos na? Di po ba unang ginamit yan ni Tumanan sa rally daw ng kapayapaan ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, pero may politikong binanatan. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi malingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Merong mga ibang nagkomento na sabi nila, ba't kayo nahimasok naman sa politika? Yung iba nagpakilala pang mga Katoliko, research naman kayo pag may time. Bakit? Bawal ba na ang isang Katoliko, pare, obispo, ay magtalakay, may kaugnayan sa politika? Una, sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, paragraph 344, page 113, 114, both clergy and laity must be involved in the area of politics when moral gospel values are at stake. So, nasa guidelines yan ng simbahan. At kung sila si Kibuloy, grabe ang pakipag-ugnayan sa politika, tumakbo pa. Pag ang INC, grabe pakipag-ugnayan sa politika, nag-e-endorso pa at may kandidato pa. Pag ang Katoliko magpahayag, grabe ang reaksyon. Pero bago dyan mga kapatid, naniniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Di na natin patatagalin pa mga kapatid, no? Ang ating talakayan ngayon. So, tinalakay ito sa channel ng Munting Kaalaman. Sa Munting Kaalaman, sinabun daw ni Senador Marcolita ang paring Katoliko. Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok pala sa ating live chat. Kumusta?
Sabi dito sa ating mga kapatid na pumasok ngayon, si Florentine. Magandang hapon, Brother Rendel, at sa lahat ng mga nanonood. Praylin Antoki. Maayong hapon, Rendel. Sixto Junior Sarmiento. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum. Rica, si si Florentine. To God be the glory. Praise the Lord. Si Rica Marcolita, nalimutan ata niya na si Felix Manalo at pamilya nito ay dating Katoliko bago nagtatag ng sariling sikta. Si Anita Gulis, good afternoon. Bro Windel, watching from North Cotabato. At kanina may meeting kami ni Monsignor Torres, Vicar General ng Prelatora ng Marawi. May problema sa mga Katoliko. Yung mga magulang na ang mga anak ay nag-aaral ipaabot ko na lang dito, pero may plano tayo para buuin ang CFD at evangelization, ay iniimbita at puwersahan na mag-attend sa baptist. Kaya nga, idinulog natin kay Attorney Mike Abbas, ting legal counsel, ang kaugnay dyan, at may reply na violation sa freedom of religion ang ginagawa nila. So may hakbang kaugnay diyan, no? Diyan sa mga Baptist pastor. So may schedule na kami mga kapatid. Pero bago diyan, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, welcome, no? Si TC Florentine, Brother Wendell, may tanong. Sige, comment lang diyan. Mamaya sasagutin ko yung tanong. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Ito po ang pahayag ni Munting Kaalaman kaugnay sa pari na sinabun daw ni Marcolita. Araw po sa inyo, ito po, no? Marcoleta po, binanatan, no? Sinabon. Binanatan po ang pare na nagsabi na Judas po ang 18 senador. Ay, grabe naman talaga ho eh. Grabe ho. Sabihin ho hindi naman sa aking opinion lang ha. Ginagamit ho ang religion dun sa nag-merge pa. Di ba? So, ginagamit ang religion. Ipaabot natin kay Munting Kaalaman. Di mo ba alam na may ministrong nahuli dahil nagpabayad? Mamaya, ipakita natin na iyan mga kapatid, na sila'y susuporta at mananalo daw yung sumusuportahan nilang kandidato. So, entrapment operation. So, anong resulta niyan? Di ba? Ministro mismo, ginagamit ang kanyang inanibang iglesia ni Kristo, hindi yan legal, kundi illegal. Kaya nga, nahulog sa entrapment. At hindi lang yan. Nagtaka tayo, bakit ba na tahimik kayo sa pahayag ni General Marbel noon na pinipigilan ng ministro ni Manalo si General Torre nang tanggapin yung assignment niya sa Region 11. Dahil kung tatanggapin niya, titiwalag si Torre, kaya nga natiwalag. Di po ba? Iniipit at ginagamit yung para sa mga kaanib nila, ang relihiyon nila. Ba't tahimik kayo? Balikan natin si Marbel. That's how the police, pagiging police. Ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na wag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi,
that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So ito'y malinaw na paggamit sa relihiyon na tatag ni Felix Manalo para maipit yung kaanib nila mismo. Dahil batay mismo sa pahayag ni General Marbel, ay kinumbinsi ng ministro ni Manalo, si General Torre, na huwag tanggapin ang Region 11. Kung di, siya ay ititiwalag. Ngayon, kinumpirma yan ng mga INC na tiwalag talaga si General Torre. Kung mali, dahil para sa INC, di daw maligtas yung matiwalag. Kung mali si General Torre, dahil natiwalag siya, kung mali ang pahayag ni General Marbel na ang dahilan sa pagtiwalag dahil tinanggap ang assignment nito sa Region 11, sige nga, paliwanag ninyo. Kung di ginamit ang relihiyon para pag-ipit sa mga kaanib nito tulad kay General Torre, ano ang dahilan na itinuwalag ninyo si General Torre? Ano ang dahilan? Okay, tuloy natin. Pero ang tanong, ba't tahimik kayo kaugnay dito? Na malinaw itong panggigipit gamit ang relihiyon mismo. Imagine, ang pahayag ni General Marbel, huwag tatanggapin yung bagong assignment dahil kung tatanggapin, ititiwalag siya. At kinumpirma talaga, natiwalag. Tuloy natin mga kapatid, si Munting Kaalaman. Yung mga politiko, binasbasan, binindisyonan pa eh. Di ba? Bakit? Nakakasiguro ba kayo? Tama kayong ginagawa nyo? Sabi niya ng Biblia ang mali, hindi pwedeng pakinggan ng Panginoon Diyos yan. Tama, ang mali, di pwedeng pakinggan ng Panginoon. Siguro, gusto siguro nila na hindi yung misa ang iniimbita, hindi yung pari, dapat ministro siguro gusto nila. Dahil ang ministro, walang misa. Ang ginagawa ng mga ministro, nakita nyo naman yung inilatag nating mga aklat. Iba't ibang mga aklat Katoliko, di ba, napansin ninyo, ginagamit ng mga ministro, banat na banat, sa pagtitipon, hindi naman yun pagsamba ang ginawa nila. No? Kundi pangangatake at iyakan sa INC. So, binanatan nila, tama ba umano? Para sa Katoliko, of course, ang nag-imbita, mga Katoliko kasi. Pero ito ang di mo nawaan ni Senador Marcolita dahil hindi siya Katoliko. The highest form of prayer para sa Katoliko ay ang banal na misa. So, ngayon, kaya nga inimbita. Pero ayon dito kay Munting Kaalaman, sa palagay ninyo, may kasalanan na si VP Sara? Hindi naman ibig sabihin na pag nilitis siya may kasalanan na. Kaya nga nilitis para patunayan kung siya ba'y nagkasala o hindi. Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Paano kung kayong pala lang bibintang? Bakit? Alam niyo na ba si Sara talaga nagkasala para ka-impeach? Tapos, yun. Against kasi sila na matuloy ang impeachment. No? Kaya para sa kanila, para umano sa kapayapaan. Ang tanong, noong nagrarally sila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang rally yon maisog at sigaw na sigaw nila na grabe ang sigaw nila sa presidente at nanawagan pa sa pagbaba sa pwesto. Ang tanong, ba't tahimik ang INC kung gusto nila ang kapayapaan? Pangalawa, kung ang layunin ng kanilang rally ay para sa kapayapaan, tanong, iba't
ang ministrong si Arnel Tumanan, binira talaga. May kapayapaan ba? Ang politiko na sinabing hindi pa sumikat, laos na. Ay, balik natin si Arnel Tumanan. Eto. Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, laos na. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti Oh, so- at pagkaligaya sa mga Dito mga kapatid, di ba nakita nila na ginamit pa ang Biblia, ginamit pa ang politiko, di ba ginamit ang relihiyon dito ng INC? At ito din ang ginaya ni Senador Marcolita. Kung sinabi ni Tumanan na ano daw? isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, laos na. Oh, yan. Ginaya ito ni Marcolita. May politiko daw na hindi pa sumikat, laos na, at may politikong kasama niyang bulaang propeta. Yung isa mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Masikat pa si Kuya Will. Oh, see? Pagkatapos yung pare nagpahayag na sa kaniyang pumili na may mga hudas. Bakit nasabi niya may mga hudas? Una, dahil isa sa mga layunin na di matuloy ang impeachment trial. So kung di matuloy, yung akusasyon ay di talaga mapakinggan. At ang sagot sa inaakusa. Ngayon, kung para sa kanila, ginamit ng pare ang simbahang Katoliko dahil nagmimisa. Kasama ang mga politiko. Di po ba napansin nila na sa pag-convene lamang ng Senate, mga kapatid, para sa impeachment accord, anong nangyari? Di po ba si Senador Bato tumindig? Siya ay Senador Judge. Tumindig siya para i-dismiss, ibasura ang kaso. Pero kaya nga, ang daming mga nag-react dito, pwede ba yung huwis mismo, yung hukom mismo, siya ang titindig para dismiss, magbasura, siya mismo ang gagawa ng hakbang? Di po ba ang dapat gagawa ng hakbang kaugnay diyan ay ang defense lawyer? Pero ano ang dahilan kung bakit talagang plano nilang tuluyan ng mapatay? Eto, pakinggan muna natin mga kapatid para malaman ninyo kung ano talaga ang dahilan. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. No? Pag nagsimula yan, lalabas yung ebidensya eh. Yes. Ililift yung bank secrecy laws para buksan yung bank account ng akusado. Magte-testify yung mga nasa ICC ngayon na nagsasabi siya ang reyna ng Tokhang sa Davao. No? Yung COA magte-testify para ipaliwanag yung kanilang notice of disallowance. No? Si Piatos baka biglang sumulpot para ipaliwanag kung nakuha ba niya yung pera. No? Yung nagdala ng 120 million ng mga sundalo, Yes, yung mga sundalo. magpapaliwanag. So lalabas yung ebidensya. At kung lumabas, very compelling ang ebidensya, yung mga swing senators ba, boboto to acquit. No? Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions ang pumasok sa bank account na galing kay Sammy Uy, kay Michael Yang, na mga drug lords at iba pa yung mga pogo lords. So, kung ikaw ay swing votes, nakita mo, naku, yari ako rito. Baka malink ako sa drugs. Yes. Kung i-acquit ko to. So, game changer yun eh. Kaya gusto nila hindi masimulan. Kaya nga sineset nila, inuulit ko, in limbo, dahil sineset nila yung template para ito ay i-reject ng Yes. 20th Congress na actually kasama sila. No? Yes. Kaya dapat yung pressure ngayon, in 1.5 months, bago mag-convene yung 20th Congress, yung pressure ay
we're watching you. Yes. No? Isusumpa namin kayo, lalo na yung mga kabataan na nagpakita ng puwersa last midterm election. Hindi namin kayo kakalimutan. Yes. Mag-ingat kayo. No, mag-ingat kayo. Nagsisimula na kami magising. Okay. No? Kaya yun yung dapat pressure. Dahil kung wala kang ganyang pressure, no, yung kawalangian na yan, magpapatuloy. At saka babanggitin ko lang that the tactic right now of yung mga kaalyado ni VP Sara ay para nagbibigay sila ng mga dahilan kung bakit kailangan daw i-dismiss. Sabi nga ni Bato at ni Bongo na sabi nila kaya nila fina-file tong motion na to ay dahil daw maraming mas importanteng problema ang Pilipinas. Walang kinalaman sa sikmura ang impeachment. No? Yun, that's what you call an appeal to emotion. Oo. Okay, ngayon kung hindi matalas ang pag-iisip mo at mabilis ka lang passively na nagtatanggap ng mga naririnig mo, maniniwala ka sa ganyang appeal to emotion na paano naman ang mga ibang mga importanteng mga kailangan priority bills na ipapasa natin, paano ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagkain na kailangan o medikal na tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Hindi ba mas importante daw yun? Bakit daw natin tinututukan ang isang vice-presidente? Makakatulong ba daw yan sa mga milyong-milyong mga mamamayan natin na hirapan? Nag-bycam nga sila, nag-meeting nga sila tungkol sa 200 peso wage increase eh. Inaprubahan ba nila? Hindi. Oh. Hindi. So ano yung mga pinagsasabi nila sa sikmura? Sahod ang pinakamalaking issue sa sikmura, tapos hindi nila inaprubahan. Ano mga pinagsasabi nila? Ito naman mga to eh. Di ba? Sinasabi nga natin eh, no? Yung mga sinasabi nilang dahilan ay peke. No? Peke yan, no? Okay, yun mga kapatid, ang analysis kung bakit na isa sa mga layunin na wala na talaga, no? Ang naturang impeachment complaint. Okay, tuloy natin si Munting Kaalaman. Tapos na ba lahat ang ano ni Sara? Di ba? Oo. Ngayon, di pinalagpas ni Marcoleta tong paring ito na nagsabing Judas ang labing 18 ang senador. No? Ayon kay Marcoleta, ginamit pa ang misa at simbahan, no? Para lang magsabi sa isang masamang lingwahe na hindi maganda. Okay, balik natin. Di ba sa INC ginamit mismo ang mga miyembro? Sa INC ginamit mismo ang mga miyembro para mag-rally. At sinabi pang kapayapaan, walang halong politika. Pero ang tanong, bakit tahimik kayo? Nung si Mr. Arnel Tumana na ministro mismo ng INC, binanata niya ang isang politiko na ang sabi niya, Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, laos na. oh, iyon. Di ba sabi, walang halong pamumulitika? And then, maliban dyan mga kapatid, yung sinabi nila na hindi namumulitika lalo na ang INC. Ito ang tinatalakay ni Cabornok. At dito binanggit may nahuli sa mga kapulisan. Bakit nahuli? Totoo ba ministro itong nahuli? Eto, pakinggan ninyo. At kahit sa eleksyon sa Pilipinas, nangingialam din ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan nga, may mga kumakalat na sample ballot mula sa taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Klaro-klaro yan, no? O, di ba? 8 po ang kanilang inindorsong senador, mga kapatid. At hindi na po nakapagtataka. Isa po sa 8 ay ang kanilang kapatid sa Iglesia ni Cristo, ni si Rodante Marcoleta. At alam naman natin, siya ay grabe talaga ka-agresibo noong rally na naganap dyan, ano? Mga kababayan. Ang masaklap, mga kapatid, hindi po lahat ng mga inendorso nila, hindi po nanalo nung nakaraang eleksyon, mga kababayan. Wala dyan si Pong Revilla, di ba? Wala siya dyan. So, kawawa talaga. Mula dito, mga kapatid, sa lagay na ito, hindi pa sila nangingialam sa politika sa Pilipinas. Nako naman, grabe naman yan. Napakaklarong mga ebidensya na yan, ano? Alam ninyo, mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya noong nakaraang eleksyon. At yan po ay nangyari sa Zambales, mga kababayan. Eto panoorin natin. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Pero paalala ng COMELEC, walang sino mang makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Kamay sa likod. Sa likod.
Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang tatlong lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga sospek para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng COMELEC ang isa sa mga inaresto. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa tatlong lalaking nasa video, 2 lalaki at isang babae pang kasabat umano ng mga sospek ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. O kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita din kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. O klarong-klaro po yan mga kababayan, napakaliwanag yung palitan na yan mga kapatid. At sino po ba itong anim na nadakip dahil merong plotting para dayain ang eleksyon sa Zambales? Ito po ang nasulat sa article ni Vincent John Abordo ng GMA News Online na isinulat noong May 10, 2025 sa article na may pamagat na 6 nabbed for plotting to rig mayoral race in Zambales. Ganito po ang sabi. 6 individuals were caught allegedly trying to rig the vote counting machines to guarantee a mayoral candidate's win in Iba, Zambales. Dinakip po ang mga nasabing suspect ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Quezon City noong May 8. At yung mga naaresto, nakikita nyo po sa screen, si Roland Ucab, si Chody Abalos, si Joseph Ong, si Cherilyn Adriano, si Ralph Edward Salas at si Francis James Mapua. Ang grupong ito ay haharap sa mga kaso na estafa, usurpation of authority at nag-violate sa Automated Election System Law. Klarong-klaro. At isa po sa mga pangalang nabanggit ay si Roland Ucab. Alam niyo ba itong si Roland Ucab, ayan sabi po ng napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa online, siya daw ay ministro ni Manalo. Naku naman, grabe naman ito. At ayan nakita niyo yung thread na yan sa Reddit. Siya pala ay ministro sa Kalilanggan, Zambales. Grabe naman ito mga kababayan. Klarong-klaro. Tingnan nyo na lang itong Reddit thread na ito. Mga kababayan, yung pamagat, ministro ng INC, nahuli dahil sangkot sa 30 million vote manipulation. Sabi niya, kilala ko yung ministro na yan. At kalat na dito sa lugar namin ang balitang ito. Naku, grabe naman yan mga kababayan. Kaya sa lagay na ito, hindi pa nangingialam sa politika ang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pati nga yung ministro nila sangkot sila todo deny pa, klarong-klaro naman sa sikat na araw na nangingialam sila. Tayo mga Katoliko, wala naman tayong problema kasi aminado naman tayo mga kababayan. Kaya ang sinasabing ito ng Pasugo Magazine, todo deny pa, busted yan, nako At yan po ay isang halimbawa ng double standard. Kung sa Iglesia Katolika, sinisiraan nila na nangingialam daw sa politika,
Pero sila ang itong sobra-sobra kung mangingialam, double standard po yan. Galit ang Diyos dyan, mga kababayan. Nako naman. Kaya, lumalaki na ang kanilang ulo. Ito, panoorin natin yung video. Ito, grabe talaga ang tindi nito. Ito pa, oh. Ano, sir? Nagreklamo naman ng mga tao ko eh. Ba't nagreklamo? Ano reklamo? May Kristo na nagat sa'yo. Huwag mo kontrolin, sir. Okay ba? Bilang ka na. Kailan? Kailan po? Ayaw mo ulit ang kontrolin. Nalaka ka pa. Agahan ka pa niya, sir. Tinuturo-turo na ako. Kinukuha ko daw sila ng video. Ang problema? Anong ginagawa mo? Nasabi mo kayo, nag-video ka? Kanina tawa ka nag-video. Wala, kaya kung-usap natin, ako i-video. Ay, binuduro mo ko kanina pa eh. Gusto ko i-demanda kita? I-demanda ko po. Sige, pagod tayo. Uy, nakatawag ako ng tao ha. Problema? May problema sa akin, oh. Aga-aga pa. Ayan. Aga-aga pa, bili nagbibideo daw ako. Kanina pa ako nagbibideo eh. Ayan, oh. Nagtatanong sa akin, sabi, silita ako. Ang tao daw niya may reklamo. Sige mo! Sige mo! Tinulak yung video ko! Bastos yan! Anong reklamo mo? Operada ko. Ano mo? Ayun, nagmumura oh. Nagmumura ha? Ay kanina, nilaano ko kayo! Ayaw mo, bastos! Nilaano ko kayo! Naglilinis mo ako dito! Iglesia ko yan! Pastor! Bastos! Wala akong ginagawa sa inyo! Ayun ginagawa ko! Ilalive ko ang trabaho ko, hindi kayo! Anong pag-alam nyo kung maglalag ako dito sa trabaho ko? Ha? Ang ilalive ko, ang ginagawa ko, hindi kayo! Wala akong pag-alam sa inyo! Huwag niyo akong bastusin! O, di ba? At nahagip po ng camera ang plate number ng grabe talaga. Akala niya siguro, failer siguro itong lalaki. Nako. O, ito yung plate number niya. INC member yan. DAC 6629. Grabe naman yan. Nakakaya yung ginawa mo. Nako naman. Dahil dyan, mga kababayan, sa susunod na regular episode, abangan nyo po meron tayong matinding pasabog sa ating YouTube channel. Sana ay tutukan po ninyo yan. Sa ating poll question, mga kapatid, na ginawa natin sa YouTube, ang tanong, sa tingin mo, nangingialam ba ang Iglesia ni Cristo ni Manalo sa politika sa Pilipinas? At 93% ng 280 votes ay nagsasabing nangingialam talaga ang Iglesia ni Cristo ni Manalo sa politika. At 7% lamang ang nagsabing hindi nangingialam. Babasahin naman natin ang mga comments po sa nasabing post na ito. Mula kay Bing Nur 959, gawain yan ng isang kulto, black voting. Mula naman po kay Bernal, noon pa yan na nakikialam sila sa politiko sa Pilipinas. Mula naman po kay Daniel Salvacion, matagal nang nangingialam ang INC sa politika. Yon ang pasabog ni Kaburnok at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kaniyang channel at meron pang ibang pasabog si Kaburnok, no? At yan, mahaba itong video ni Munting Kaalaman. Sa susunod tatalakayin natin ito, mga kapatid, no? Abangan ninyo, ipagpatuloy natin ang pagtalakay nito. So sabi ni Munting Kaalaman na sila daw umano ay tunay. Paano magiging tunay na tatag lang sila ni Felix Manalo 1914 punta Santa Ana, Manila. Pagkatapos, ginagamit ang mga aklat Katoliko. Nakita nyo naman, yung tinatalakay natin, pinag-chap-chap.
mabasa lang ang Iglesia ni Kristo'y inaangkin na sila. Ano yan? Di ba yan pangingi-squatter? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kaya tinatalakay natin yung mga aklat na ginagamit nila, inilantad natin para sa mga kapatid nating nagsusuri. Napin natin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi yung nagkunwari na iglesia daw ng Panginoon pero tatag lamang ng tao. Maraming salamat. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.